Mga kalasa, may tanong ako sa inyo. Nasubukan niyo na bang magluto ng pork hamonado? Paano ninyo ginagawa ito? Meron kasi akong recipe na i-share at itong version ko, sobrang basic. Siguro mas basic pa to dun sa basic na alam ninyo. Pero pagdating sa resulta, nako, siguradong mapaparami ang kain ninyo. Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. At para dun sa mga bago pa lang na nagluluto, gayahin nyo to, sigurado. Yakang-yaka yan, unang try pa lang. O tara ha, umpisa na natin. Sa sobrang basic nitong ating recipe, hindi na tayo magigisa. Kailangan lang muna nating i-pan-fry itong liempo. Ibig sabihin yan, pipirituin lang muna natin ito ng mabilisan gamit ang konting mantika lang. Mga 2 minutes lang per side. Gusto lang kasi natin na mapaganda yung texture nitong outer part. Yun yung kulay na gusto nating makuha. Yung medyo may pagka-brown na. So naka-high heat tayo dito ha. Pagkabaliktad nga nitong pork, ituloy natin yung pagprito uli for another 2 minutes. At mapapansin niyo, mas marami na yung mantika. Galing kasi yan dun sa taba ng pork, kumbaga na-render na natin yung fat. Tinatanggal ko lang yung mantika dahil sobra na, diba? Gusto natin yung hindi masyadong marami. Ibinili ko nga yung pork dito. Naglagay ako ng toyo at ng pineapple juice. At kanina nga pala, kung napansin niyo na parang may liquid na kasama yung pork, yun yung juices na galing dito habang pinaparest natin. So hindi mantika yun, ha? Naglagay din ako dito ng crushed na bawang, pati na rin buong paminta. At eto naman, yung pineapple chunks. Yan yung nakalata. Kalahati lang muna yung nilalagay ko. Yung kalahati, mamaya ko ilalagay yan kapag halos tapos na tayong magluto. Pinakuluan ko lang yan, inadjust ko yung heat to the lowest setting once sa kumulo. At after 30 minutes ng pagpapakulo, binabaliktad ko lang itong liempo para lang maging pantay yung pagkakaluto dito. Tinakpan ko ulit itong lutuan at itinuloy ko yung pagluto hanggang sa maging sobrang lambot na ng pork. Ang tanong, paano nyo ba malalaman kung malambot na yung pork? Siyempre, di ba, kailangan nating i-test. Minsan kasi hindi natin makukuha sa mata yan di ba? Hindi makukuha sa tingin lang. So, subukan natin. Ang ginagawa ko dyan, hinihiwa ko ng kutsilyo or ng tinidor para malaman natin. At kung okay pa, tikman ninyo. Kung talagang malambot na, edi okay na yan. Pwede nyo nang ilagay dito yung brown sugar o yung asukal na pula. Kapag sinabi kasi nating pork hamonado, manamis-namis talaga yan. Kaya nga medyo maraming asukal yung kailangan. Kung hindi kayo mahilig sa matatamis na dishes, ay suggest na magluto na lang kayo ng humba. Halos pareho din naman ang ingredient, diba? Or pork adobo. Magdagdag lang kayo dito ng sukang puti. Ayos na yan At dahon ng laurel din pala. At yun nga, yung natirang kalahati ng pineapple chunks, inilagay ko na. Pansinin niyo, diba? Mas matingkad yung kulay. Mas nakakaganang tingnan. Yung lasa kasi ng ating sauce, lasang-lasang pineapple na yan, kaya hindi na natin dinamihan masyado. At once na ma-reduce na nga yung sauce ng ganito, nilipat ko lang yan sa isang serving plate. Tapos nyan, sinerve ko na yan, syempre kasama ng bagong saing na kanin. Matanong ko lang kayo, ano bang masarap na ulam na kapartner ng pork hamonado? Pa-comment naman. O eto na yung pork hamonado natin, nakita nyo naman, basic na basic. Pero sigurado ako, makakarami kayo ng kanin dito, kaya ihanda nyo na yung sinaing nyo Oh, tara na. Kain na tayo.